Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanong ng Pilipino mula sa Caloocan City. Ang tanong ng Pilipino mula sa Danau City, Cebu. Ang tanong ng Pilipino mula sa Surigao del Sur. Lahat ng yan sasagutin ni Kuya Alan dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang tanong ng Pilipino dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang unang katanungan po ay mula sa Caloocan City, mula kay Janet. Kuya Alan, kung OFW po ang nanay ng mga bata, automatic na bang mapupunta na sa tatay ng mga bata ang custody ng mga anak nila kahit hindi kasal yung nanay sa tatay? Paano po kung mas gusto ng nanay na mapunta sa lola yung mga bata kesa sa tatay? Kuya Alan? Sa dami po ng mga magulang na nag-abroad o kaya umaalis sa kanilang bayan para magtrabaho sa iba, napakagandang tanong niyan. So kung kayo'y mag-asawa at may anak kayo, joint kasi yung inyong parental authority. So pag umalis yung isa, may parental authority pa rin yung isa, di ba? Pero pagka hindi kayo kasal at yung parental authority na sa'yo, hindi automatic na mapupunta dun sa tatay yung parental authority ng anak. In fact, meron po nga sa ating batas na order nito, no? Na kapag wala yung nanay, ang substitute parental authority mapupunta sa grandparents at pagkatapos doon naman sa kapatid na more than 21 years old. So kung nasa abroad po yung nanay, may parental authority pa rin siya. So pag iniwan yan sa lola, pwede po yan. At kung yung lola po ay magkakaroon ng substitute parental authority, hindi po automatic na pwedeng dumating yung tatay, ilipat mo sa akin. Now, ang exception dyan is kung yung tatay ay magpe-petition sa korte at sasabihin kasi na may problema sa may nagkukup-kup ng bata. Maraming salamat, Kuya Alan. Our next question ay mula naman sa Danau City, Cebu. Mula ito kay Jillian. Kuya Alan, may kapitbahay po kami parating nagpa-party sa bahay nila. Umaabot po ng hanggang 3 a.m. ang pagkakaraoke. Pinababarangay na ho namin, pero parang wala pong nagawa ang barangay. Ano po kaya ang susunod na gagawin kong hakbang? Kuya Alan? Salamat na tinanong mo yan kasi napakarami po ang nakakaranas ng ganyan. Kasi ang Pinoy po, pag nagkakatuwaan, gusto talaga magkaraoke at hindi sapat na sila lang nakakarinig. Ang gusto nila buong barangay. Alam na alam ko po yon kasi yung lugar po namin ay medyo open. So basta't Biyernes ng gabi, Sabado at Linggo, since 1991 na lumipat ako sa lugar namin, meron parating isa sa bawat weekend na pababayaan muna namin lahat ng kapitbahay ng mga 10 in the morning, 1, 2, 3. Pagdating alas 7 ng gabi, medyo pagsasabihan na pakinaan naman ng konti. Pagdating ng 9, pwede nyo bang, di ba? So, ano po muna ang batas? Meron po sinabi ang Supreme Court na hindi po yung lakas o yung intensity ng tunog, kung hindi yung health ng kanyang kapitbahay. So, for example, kahit na ito'y hindi kalakasan pero nakakairita, or hindi kayo makakonsentrate, o yung mga anak mo sa school, sa bahay mo, hindi makapag-aral, di ba? So, ang tawag dyan ay nuisance or perwisyo. So, first step natin talaga mga Pinoy ay kumatok at sabihin, kapitbahay, pwede ba pakihinaan? So, ang una kong pakiusap, sana hindi na tayo kailangan sabihan pa. Number 2, kung sabihan tayo, huwag tayong magagalit, di ba? Kasi pwede rin magsumbong sa pulis. Kasi trabaho ng pulis to keep the peace and order. Samantala, narito po ang ating pangatlong tanong ng Pilipino. Mula naman po sa Surigao del Sur. Mula po kay Fe. May lupa po kami na matagal nang napapabayaan. Nasa pangalan po ito ng tatay ko. Ngayon po, marami na ang nakatira dito at ibinibenta ng mga anak ng tenant ng tatay ko. Mapaalis po ba namin sila at mababawi pa po ba namin? Ito po ay titulado sa pangalan ng tatay ko. Maraming salamat po. Kuya Alan? Yun po ang maganda kapag ka may titulo. Kasi ang ibig sabihin po ng titulo, hindi lang po to ebidensya na kayo may-ari.
ito ay notice sa buong mundo na undisputed, kumbaga, na amin to, walang makakapag-claim ng iba. Kung meron mag-claim nun, halimbawa may utang kayo, ilalagay sa likod ng titulo yon na nakalagay doon na may kinauutangan. Kaya, pag bumili ka nga ng lupa, tapos walang nakalagay doon na Kuya Boy, hindi basta-basta mahahabol yon. So, sa tanong mo, number 1, mapapaalis ba? Sa inyo yung lupa na yon eh. So, you can file a case for ejectment na mapaalis sila kung mapapatunayan na meron silang karapatan to possess. Meaning, halimbawa, nag-lease sila sa'yo at hindi pa tapos yung lease, let's say 1 year, hindi sila basta't mapapaalis. But eventually, dahil sa inyo yon, mapapaalis yon. Number 2, pwede ba nila ibenta sa iba? Doon po tayo mag-ingat mga kababayan. Huwag po tayo magbebenta ng hindi atin. Lalo po yung lupa. Makakasuhan po tayo ng estafa yan or other forms of swindling. Kasi malinaw may titulo eh, no? Maraming salamat po. Kung nais niyo pong maging bahagi ng Tanong ng Pilipino, ay pwede ho kayo manood ng CIA with BA live on youtube.com/@GMA Network Live, or pwede po kayong makinig every Wednesday, 9 p.m. sa DZBB Super Radyo. Or mag-post po kayo ng inyong mga katanungan sa aming mga social media accounts. At dito po ay ating babasahin at pag-uusapan at sasagutin. Pwede ho kayo makiisa dito sa Tanong ng Pilipino, Sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang Cayetano in Action! Cayetano in Action with Boy. Sa mundo ng batas at katarungan, walang puwang ang paligoy-ligoy. Dito, diretsahan nating pag-uusapan ang mga issue ng ating mga kababayan. Walang takot, walang tinatago, lahat sa totoo lang. Isang masalimuot na sigalot sa lupa at ari-arian. Kanino nga ba ang tunay na karapatan? Illegal squatting sa lupa ko. Ang usapan lang ho namin ng magulang, yung bahay lang na magulang. Pagdating ko po sa Nubaliches, may bahay na yung anak na doon. Ang usapan lang namin, yung sa bahay lang. Nagpatayo pa ng bahay yung anak niya eh. Wala kaming usapan na ganyan. Lahat ng sinasabi nila, Halos lahat, sinungalingan. kasinungalingan. Lahat po yun ay may co-signal ni Ate Elsie. Sinungaling talaga. Isang matinding paghaharap. Matatapos ba sa kasunduan? Umauuwi sa legal na laban? Abangan sa Case to Face to Face to Face. Isang biyuda ang hindi makuha ang death benefits ng kanyang yumaong asawa. Ayon sa records, may naunang kasal pala siya bago ang kasal sa mister niya. Ano ang legal na paraan para makuha ang benepisyong para sa kanya? Malalaman natin agad sa Cayetano Aksyon Agad. Ano ang sikreto para maging mahusay sa pag-host? Paano mag-interview? Diretsahang sagot para sa bagong henerasyon ng hosts sa Aba, Ask Boy Abunda. Sino ang mas madiskarte sa paglalaro? Ang mga guro na sanay sa pagtuturo o ang mga vendors na sanay sa diskarte sa buhay? Premyo ang nakataya kaya lahat sila ay lalaban sa Alan Peter Pick. Walang labis, walang kulang. Diretso sa katotohanan, mga isyu ng batas at tanong na kailangang linawin. Lahat yan, sagot na ng Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.